Panalo. Masarap pakinggan, ngunit sa tulad kong nagkamali sa landas na napiling tahakin, ay nagmistula itong isang bangungot sa pagsasama namin ng asawa kong si Fiona. Ako nga po pala si Rene. 32 anyos na sa kasalukuyan at nagmamay-ari ng isang computer shop malapit sa University Belt. Masasabi kong maganda naman ang takbo ng aking negosyo. Kung kaya't wala talaga kaming problema ni Mrs. kung pera ang pag-uusapan. Sa halip, malaki pa nga ang naitabi naming savings sa bangko mula sa kinikita namin buwan-buwan. Makulit at mapilit kasi ang asawa ko. Kung kaya naman pinayagan ko siyang magtrabaho bilang isang inventory clerk sa establishmentong malapit lamang sa condominium unit na tinutuluyan namin. Palagi kasi nitong nababanggit noon na ayaw niyang maging pabigat sa akin at ayaw din nitong umasa sa perang nagmula sa pamilya ko. Hindi naman kasi sa pagmamayabang pero may kaya ang pamilya ko. Han, si Ivana na naman bang nasa isip mo? Tanong ng misis ko nang mapansin itong tahimik at tulala akong nakaupo sa may sofa. Bahagya pa siyang natawa, tsaka sinabing nagbibiro lang siya para maagaw ng tuluyan ang atensyon ko. Ako rin ay natawa habang nakatingala rito bago binaba ang tingin sinanda niyang merienda. Minabuti kasi naming magpahinga ngayong weekend. Kaya naman naisipan naming mag-movie marathon habang kumakain ng midnight snack. Kanina pa kasi malalim ang iniisip mo. May problema ka ba? Tanong ng misis ko sa akin. Mas pinili kong huwag sagutin ang aking asawa dahil alam kong hindi siya matutuwa oras na malaman ito kung anong pinagkakaabalahan ko sa tuwing nawawala ako sa aking computer shop kamakailan. Madalas pa naman ako nitong ipagyabang sa mga kakilala namin, lalong-lalo na sa mga katrabaho niya, na ang asawa daw nito ay walang bisyo, hindi naninigarilyo, hindi umiinom kung walang okasyon, at mas lalo ng hindi nambababae. Sa takot ko namang masabi ang katotohanan, ay mas pinili kong ilihis na lamang ang topic. Wala naman, Han. Ngumiti ako at saka malambing na inabot ang kamay nito. Siya nga pala, saan mo gustong mag-lunch bukas? Gusto mo bang mag-samgyup tayo? O sa fine dining restaurant na lang tayo pumunta? Agad namang natuwa ang misis ko sa tanong ko. Hindi pa naman ako yung tipo ng taong mahilig lumabas ng bahay. Maliban na lamang kung may importanteng lakad. Kaya minsan, pansin kong naiinip na rin si Mrs. sa setup namin. Pero wala naman siyang magawa kung hindi samahan akong magmukmuk sa bahay sa tuwing weekend. Kaya naiintindihan ko talagang mabuti kung bakit ganito na lang ang tuwang nararamdaman niya. Hindi ba may pinag-iipunan kang units na bibilhin? Mapapagastos ka kung magdi-date tayong dalawa. Nagdadalawang isip pa nitong sambit. Tuluyan ko namang binura ang pangamba nito sa pamamagitan ng mga salitang alam kong magpapasaya sa kanya. Malakas naman ang kita sa com shop ngayong buwan dahil maraming project na ginagawa ang mga estudyantehan. Nung nakaraang linggo pa kompleto ang budget ko, sobra pa nga para sa date nating dalawang natira. Hindi ko mabilang kung ilang beses na nagsabi ang misis ko ng congratulation habang matamis na nakangiti sa harapan ko. Kitang-kita ko pa ang kinang at saya sa mga mata niya, kung kaya naman mabilis akong inusig ng aking konsensya. Ang totoo, hindi naman talaga nagmula sa kita namin sa com shop ang perang ipinambibili o ipambibili ko ng dagdag na computer units at gagamitin para sa dinner date naming dalawa. Galing ang perang yun mula sa unang panalo ko sa kasino. Niyaya kasi ako ng may-ari ng katabi naming office supply shop na sumaglit doon, kung kaya naman out of curiosity ay sumama ako sa kanya. Hindi naman kami inabot ng 1 oras sa loob.
Ngunit buenas naman ang natanggap ko sa unang salta namin sa kasino. Hindi ko nga namalayan na umabot pala ng 100,000 ang panalo ko sa paglalaro. Gustuin ko mang sabihin kay Mrs. ang buong katotohanan, ngunit alam kong mas makakabuti kung sasarilinin ko na lamang to. Nang sa ganun ay hindi rin magbago ang pananaw nito sa akin. Pero ang inaasahan kong 1 beses lamang ay naulit ng naulit hanggang sa ako na mismo ang pumupunta sa lugar na iyon sa tuwing gusto kong malibang. Hindi ko rin namalayan na unti-unti na palang nawala ang takot kong maglaan ng malaking halaga para sa bagay na iyon. Dahil nakampante akong suswertehin din naman ako pagkatapos. Ano rin kakasaba tayo sa challenge nila. 1,000,000 din ang makukuha nating dalawa kapag nagkataon. One time big time ang bet na to, bro. Nakangising sabi ni Carl. Kunot na ako naman siyang tinitikan. Paano kung matalo? E di mauubos pa lahat ng pinaghirapan naming mag-asawa. Sabi ko. E di magtiwala ka na lang sa kakarampot na swerte natin, okay? Mas mabuti na tong ganito para hindi masakit sa bulsa. Alam ko kasi kung matalo man ako ng 1 o 2 beses, masusundan din yun ang panalo sa pangatlo. Hindi ako pwedeng panghinaan ngayong araw dahil handa naman ako sa maaaring kahihinatnan ng desisyon ko. Hindi nagtagal, naringkit ang mga mata ni Carl, tsaka humalikip-kip kung kaya naman kitang-kita ko rin kung paano niya hinawakan ang basong nasa harapan tsaka nilagok ang alak. Hindi ako muling umimik sa kanya at mas piniling pagtuunan na lamang ng pansin ang mga barahang nasa harapan ko. Buong akala ko magagawa kong maiwasan ang tuksong kanina pa nangangalabit sa akin. Pero nang masaksihan naming nanalo ng 1,000,000 ang kaibigan ni Carl, ay tuluyan na kaming nagpatianod sa kagustuhan naming sumunod sa magandang kapalaran nito. 1 bagsakan. Halos hindi ko namalayan nang maibigay ko ang natitira kong cash na nasundan na naman ang bank transfer para sa pinapangarap kong 1,000,000. Pero kung gaano kabilis kong nilapag ang natitirang pondo mula sa aking bulsa, ay ganon kabilis din pala yung mawawala. Matinding panlulumo na lamang ang naramdaman ko habang pinagmamasdan ko kung paano ako natalo. Wala akong ibang naisip ng mga oras na yun kung hindi huminto at umuwi ng luhaan sa aking misis. Ngunit nang matanggap ako o makatanggap ako ng chat mula sa kaibigan kong si Emil, ay para akong nabuhayan ng loob. Gusto kong makabawi. Kailangan kong makuha pabalik ang perang nawala sa akin dahil tiyak na malaking gulo kung sakali mang malaman ni misis na naubos kong lahat ang perang naitabi naming dalawa sa bangko. Hindi pa man ako nakakapagtipa ng sagot, pero mabilis namang dumating ang pangalawang chat nito. Magkano bang kailangan mo, pre? Tanong nito. Hindi na ako nagdalawang isip na sabihin dito ang halagang kailangan ko na mabilis din naman itong binigay sa akin. Salamat pare, malaking tulong to para sa amin ni Fiona. Sabi ko dahil nagawa kong gawing rason si Mrs. para mas madali itong pumayag sa hinihingi kong pabor sa kanya. Mabuti na lang at hindi nasira ang pagkakaibigan namin noon ni Emil nang malaman nitong nagpakasal na kami ng first love nito. Buong akala niya pa naman noon na may babalikan pa siya matapos itong makipagsapalaran ng 2 taon sa ibang bansa. Pero nagulat na lamang ito nang malamang engaged na kaming dalawa ni Fiona. Hindi ko rin naman talaga inakalang magkakamabutihan kaming dalawa ng misis ko noon. Dahil alam ko namang mahal na mahal din ito ang kanyang first love. Sadyang mas pinaburan lang yata ako ng tadhana pagdating sa pag-ibig, habang sa career naman na mayagpag ang aming kumpare na si Emil. Ilang sandali pa ay napamura na lamang ako. Napahilamos ako sa aking muka dahil sa kahuli-hulihang pagkakataon ay hindi pa rin ako pinalad na makabawi. Akala ko pa naman kapag hindi ko binuhos ng isahan ng perang nahiram ko mula kay Emil, ay babalik na ang swerteng nawala sa akin.
Ngunit hindi iyon nangyari. Limas at ubos na nga ang pera naming mag-asawa. Nagkaroon pa ako ng utang sa aming kumpare. Ilang araw din akong tulala habang nag-iisip ng maaaring gawing solusyon sa problemang kinakaharap ko. Pare, hindi ko yata mababayaran agad ang perang nahiram ko sa'yo. Kailangan ko pa siguro ng mahigit 2 buwan para makabawi, lalo na't itong computer shop na lang ang inaasahan ko. Sumeryoso ang tingin nito sa akin, dahilan para sabihin ko sa kanya ang buong katotohanan. Wala akong itinagong detalye mula rito, dahil alam kong sa mga oras na ito ay siya lamang ang nakakaintindi sa akin. Wala bang alam si Fiona? Marahan akong napatango. Kahit kung tutuusin, ramdam kong maging sa kumpare namin ay wala na rin akong mukhang maiyaharap. Itinago ko kasi sa kanyang pumupunta ako ng kasino. Dismayado kong sambit. Mas lalo nang ayokong sabihin sa kanya ngayong nakagawa ako ng malaking kasalanan. Matapos ang naging usapan naming dalawa, ay umasa akong makakabawi pa rin sa unang buwan ng palugit na hiningi ko. Ngunit mas lalo lamang akong nalugmok nang sabihin ng misis kong magsasara daw muna pansamantala ang pinagtatrabahuhan nito. Kaya naman matapos ng huling sahod na matatanggap niya sa katapusan, ay mawawalan na ito ng trabaho. Mabilis kong naramdaman ang bigat ng mga bayarin naming mag-asawa, lalo na ang paghina ng negosyo ko matapos noon. Sem break na kasi, kung kaya't maliban sa mga tambay ang mga estudyante sa bahay, cellphone na rin ang madalas nilang inaatupag. Sabihin mang nasa bahay lang ang misis ko, pero alam kong pansin na nito ang pagbabago sa pamumuhay namin. Hindi na iyon kasing gaan ng dati, at para bang kahit anong gawin naming sipag, ay nakalugmok pa rin kami sa putikan. Han, pwede naman sigurong bawasan natin ang savings sa bangko. Kung hindi talaga kayang itawid ng kita sa shop ang mga bayarin ngayong buwan. Suhestyon ng misis ko. Alam ko kasing napansin itong medyo problemado ako nang matanggap namin ang bill sa kuryente. Hindi ko naman masabi sa kanya ang totoo, kung kaya gumawa na lamang ako ng alibay na alam kong magiging kapani-paniwala sa paningin nito. Don't worry Han, may 1 linggo pa naman bago ang due date, makakaipon pa tayo. Nakangiti kong sabi, sabay yakap sa bewang nito. Agad namang nagtama ang mga mata naming dalawa ni Mrs., kung kaya't napagpasyahan kong daanin na lamang sa lambing ang usapan. Tsaka, paano kung biglang tumating yung oportunidad na hinihintay natin? Eh di wala na tayong magagamit. Sabi ko pa. Bala kasi sana naming bumili ng lupa mula sa perang naipon namin. Ngunit hindi ko naman masabi sa kanyang naitalo ko itong lahat sa sugal. Sabihin man kasing nakatira kami sa kondo. Pero mas maganda pa rin kung may sarili kaming lupa, kung sakaling gustuhin naming mamuhay malayo sa maingay at magulong syudad. Pakiramdam ko tuloy may nakatali ng mahigpit sa leeg ko na pahigpit ng pahigpit habang tumatagal. Nahihirapan na akong huminga at hindi na rin ako nakakatulog ng maayos. Pre, kumusta? Buong akala ko ang problema ko lamang kay misis ang iniintindi ko ng buwan na yun. Pero hindi ko akalaing mas lalo pala akong manlalamig sa muling pagbisita ni Emil. Nawala kasi sa isip kong 2 buwan na pala ang nakalipas simula nang mag-usap kaming dalawa. Ibig sabihin, oras na para singilin nito ang pagkakautang ko sa kanya. May balita na ba? Anya na mas nagpakaba sa akin. Hindi ako nakasagot agad dahil tinatansya ko muna kung papayag ito kung sakali mang humingi na naman ako ng palugit sa kanya. Bakit wala yatang katao-tao sa computer shop mo ngayong araw? Hindi ba lagi naman tong puno? Hindi niya nagawang matapos ang sasabihin dahil bigla siyang natigilan. Sem break nga pala no? Doon nagkaroon ako ng pagkakataong sabihin sa kanya ang kasalukuyan naming sitwasyon ng aking asawa. Pero ang akala kong palugit na maibibigay niya sa akin ay iba
ang naging resulta. Gusto mo bang mabayaran ang utang mo sa akin, Rene? Umpisa pa lamang ng tanong ni Emil ay iba na agad ang kutob ko. Pasensya ka na, Emil. Wala talaga akong mapagkukunan eh. Ayoko namang mag-loan sa bangko at baka mamaya pati tinutuluyan namin at negosyong pinaghirapan ko ay mawala pa. Pinagmasdan niya ako ng matiim na para bang may mahalaga talaga tong sasabihin sa akin. Alam mo namang first love ko ang misis mo, di ba? Baka pwedeng siya na lang. Hindi ako makapaniwala na tinitigan ko siya o hindi ako makapaniwalang tinitigan siya dahil nakuha ko agad ang nais niyang ipahiwatig ng mga oras na yun. Emil, alam mong hindi ko magagawa sa misis kong isang gabi lang. Kapalit ang utang mo sa akin. Kung gusto mo nga, bibigyan pa kita ng 50,000. Hindi yun dagdag bayad, kung hindi para makatulong na rin sa inyong dalawa. Dahil alam mo naman, ayokong nahihirapan ang nag-iisang babaeng minahal ko. Lihim akong nilukob ng takot sa mga sinasabi ni Emil dahil malinaw sa akin ang kagustuhan nitong makatabi ang misis ko sa kama at alam ko namang yun din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin to nakakapag-asawa. Ilang minuto din ako natahimik hanggang sa kusang nakapagdesisyon ako ng wala sa oras. Hindi mauulit. Hindi mo aagawin ang asawa ko. Naninigurado kong tanong na sinagot naman ito ng marahang pagtango. Pero, pwede bang sa susunod na linggo na lang? Gagawa muna ako ng dahilan. Kunwari magse-celebrate kaming dalawa dahil dumating na ang nabili kong computer units. Sumang-ayon naman ito hanggang sa kusa na rin siyang umalis ng computer shop na tila tuwang-tuwa sa kasunduan namin. Nangako kaming dalawa sa isa't isa ni Emil na hindi magiging dahilan ang gagawin namin para magkasira kaming mag-asawa. Ngunit, sinira nito ang tiwalang binigay ko sa kanya nang pagkatapos nitong magpakasasa sa katawan ng asawa ko na sinadya kong lasingin at walang kamalay-malay ng mga panahong yun, ay lihim niya pala tong kinausap para sabihin ang mga kasinungalingan at kasalanan ko. Hindi ako makapaniwalang naghugas kamay ang kumparing pinagkatiwalaan ko para lamang masira ang relasyon namin ni Mrs. at maagaw ito mula sa akin. Oo, inaamin kong nagkamali ako. Malaki ang kasalanang nagawa ko dahil hindi tama ang mga naging desisyon ko sa buhay. Ipinagpalit ko ang masaya naming pagsasama sa ilang minutong kaligayahang hatid sa akin ang sugal na yun, hanggang sa tuluyan akong lumapit sa ahas na nakahanda na palang tumuklaw sa akin sa dulo. Habang sinusulat ko tuloy ang liham na ito, ay hindi ko maiwasang huwag maluha. Sobra kong pinagsisisihan ang mga nangyari at kung pwede ko lang sanang maibalik ang lahat, ay mas gugustuhin kong manatili na lamang sa bahay kasama ang babaeng pinakamamahal ko nang hindi man lamang umaapak sa bahay sugalang sumira sa tahimik at masaya naming mundo. Wala namang masamang mangarap na yumaman kung sa mabuting paraan ito idadaan. Ang mali lamang ay ang masilaw sa pera hanggang umabot sa puntong mas nanaisin mong magsinungaling sa mga mahal mo sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Sana'y may natutunan kayong aral sa buhay ko. Nagmamahal, Rene.